Hi everybody, this is Mac Cornelio, and I'm inviting you to watch I Radio LA. Just click subscribe, and I'll see you there. Listen to us. Thank you. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Okay, thank you. Every Nation Music, maraming salamat. Good evening at magandang tanghali sa inyong lahat. Ito po ang iRadio, araw po ng Monday, January 13, 2025. Super lamig po rito at nasa 5 ang ating temperatura ngayon. Malamig. At syempre tonight makakasama natin ang Cross Culture West Covina or Cross Culture Community of West Covina. Pastor Chip and Sister Oyi para sa salita ng buhay. Ma'am Sibo Matina.
Alright. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome once again. Thank you kay Rejoice sa bago nating, hindi naman bagong jingle, pero binago niya yung ano. Oo. Basta, may 2025 edition. Ibig Ayun, sabihin team niya yung ano. Oo, pero yun pa rin ang jingle natin, Oo. siyempre. Siyempre, mababago ba yan? Yun pa rin. So, makikita nyo lahat yung mga pictures nyo doon from the beginning From of iRadio. Yeah, umpisa hanggang 2025, yung 5 years na natin ngayon. Ang bilis. So, parang kailan lang. Thank you, Lord. Ayan. Okay. Next year, 2026, ayan, God's will, baka makauwi tayo dyan. Ayan. At kasama natin si, sino ba? Ayan si Odette. Ayan. Kasama natin si Odette Candelaria Perez. Yeah. Kasama natin sa bukas. Magandang topic natin ngayon, it's about the original gospel. Ayan. Ako sabi ko, yan yun, bago yun. But anyway, dalihan na natin at bumati na ta. Itong araw na ito ay mabilisan tayo dahil short ang ating time ngayon. Okay. Alright, number 1 sa aking listahan. Elaine Gonzalez. Ayan. Hello, Elaine. Mary Grace, Agustin. Mel Cruz. Melky. Yeah, happy Monday sa inyo lahat. Welcome, welcome. How was your weekend? Yan. Okay. Sana yung Ate iba na, Berna. yan, nakapaglaba yung iba. May bagyo na Okay. naman daw. No pressure. Rosario Missing. Nanay Rosario. Kumusta na po kayo? Nanay Rosario. Okay. Alona Velasco. Hello, Alona. Okay. Siyempre, si Kurt Timothy, a.k.a. Mary Grace. Okay, Pastor Sammy Santos. Maridet Ganos. Hello, Maridet. Jocelyn Estela. Lala Carmina. Attorney. Anya po si Mami Flosser Cordero. Mami Closer. Magandang Okay. tanghali. Odette. Odette, how are you, my dear? Ayan. Okay, Lindsay. Ano nga bang buong pangalan ni Lindsay? Nakakalimutan ko eh. Happy New Year. Lindsay Celine Lazaro Rosales. Rejoice Orfilia. Thank you, Rejoice. Sa bagong edition ng jingle natin. Thank you. Pinagpuyatan daw niya yan. Oo nga eh. Oo, pinagpuyatan niya yan. Siyempre, alam na this. Ay, Ayan. Patay na naman ang Oh, paksi. sige, sasama daw si Odette. Sige, sama niyo ako. Punta tayo sa Nueva Ecija. Ayan. Yes, promise Tuloy na yan. tuloy yan. First week, last week ng January. Oo, magpapabook Kailangan na ako. magkikita-kita tayo. Ayun, susunduin na natin Okay. sila. Yes. Mag-umpisa ka na ngayong mag-ipon-ipon dyan ng mga alam na yun. Yung mga Pastor pamasko. Kiko. Pastor Kiko Gonzales. Yes, ang Hello. mistiso nating pastor. Hello, Pastor. Kumusta po? Pastor Si Teacher Celine na lang daw. Teacher Celine. Yeah. Ay, Sandali lang yan. Therapy lang ang kailangan Ay, niya. hindi. Therapy. Napapagod yan eh. Pero kita mo nagawang pa rin niya tayo. Ayan, nakita na ako. Kasi kanina kalahati lang ako. O kasi malaking camera yun eh. Ayun, yan. Hello, Pastor. Hindi. Aba, si Sister Myrene. Ayan, Myrene Kuana. Aba, si Kapitana. Kapitana, hello, Sister. Kumusta ka na? Yan, si Rejoice, Kapitana. magaling yan lagi. Anong sakit? Pag ano naman, dinadakuan ng mga... Lab nut. Yung inaatake ka pa ba ng high blood? Inom lang na maraming tubig. May high blood na, may migraine pa. Alam mo, minsan may nakikita ko mga natural remedy, lalo sa mga, yung mga vertigo, yung mga migraine. Ayan, nagkataon naman na wala akong migraine, pero hanapin mo lang yan sa YouTube mo. Google, nandyan yan. Oh. Okay, hello din kay Rachel Joy Bonete. Okay. Okay.
bibilisan na natin. Mamaya, papasok na in 5 minutes. Ayan, meron na siyang ng cholesterol. Huwag Sino? kang magalala. Ako 2,000 pa, meron na ako maintenance ng cholesterol. Sino may cholesterol? Mataas si Rejoice. May Nare-reverse naman gulay. yan eh. Huwag kang kumain ng mga matataba. Cholesterol, ibig sabihin ma-fats. Huwag kang kumain ng matatabang pagkain. Iwasan nyo mga prito-prito. Prito. Yan. Mag-steam ka na lang ng isda. Steam. O kaya yung inihaw na isda. Kinakailangan Okay. iwasan na yung magkakain ng mga mamantika. Especially lechon. Masama ang lechon, lalo pag walang mang tumas. Paborito pa man din niya yung lechon. Nako. Hello kay Rosemary Remora Narvato. Ayan. Remorta. Ayan, sorry. Dati na siya nagpupunta dito eh. Oh. Si Marites Ignacio Gabayno. Hello Marites. It's nice to see you again. Yes. Siyempre mga busy to sa trabaho. Mhm. Joyce Mendoza. Hello. Christmas pala, nakalimutan natin magpa-imprenta ng t-shirt, ano? It's okay. Next time. Oo. Sabi ni Pastor Kiko, kumain ka ng payat na lechon. Bawal sa matampay. Meron palang payat na lechon. Ano itsura Yeah. na? Okay, Joyce Mendoza. Lechon Mabuti manok. naman. Ayos na ayos yan. Kumusta ka, Joyce? Kumusta ang mga anak mo? Okay. Karina Lucero Oliviana. Aba, may kapangalan, may katukayo ka Dati na pala rin. nagpupunta dito yan. Oo. Karina. Oo. Okay. I think sa ano siya eh. If I'm not mistaken sa Lamb Church. Lamb Church. Ayan, para natin mga taga-Lamb Church. It's okay. Nabibisi siya. It's okay. Hindi mo naman nakakalimutan ng iRadio. Okay lang yun. Ay, Norval Dubino, andyan din. Oh. Okay. Pastora Marivic Lihano. Okay. Ano pa si... Hindi pa lumalabas Marites sa akin si Ignacio Gabayno, Yeah. Pastor Marivic, ayan. Ano ba pecha ngayon? 13. Nilagang okra, nilagang itlog, nilagang talbos. Muna ang pagka... Yeah, very good. Yan ang gusto ko, yung talbos na ng... Oh, si ano pala? Kamote, wala ko nun eh. Andiyan ba si Pastora Ellen? Ellen, wala pa. Pastor Ellen Gonzalez. Are you there? Nagtatahi. Nananahi. Tahiin yan. Oo, kasi may nakalimutang sulat dito para sa kanya. Sa Wednesday na matatanggap yung naka-ano po yan. Naka-registered. Ang tabayanan mo na lang yan. Naku. Nahulog daw sa hagdan si Coco. Uy, May gasgas ang mukha. ano ba yan? Lagi na lang Babantayan mo. aksidente yung bata. Babantayan, mga bata yan. Ano ba yan? Nanay Marichu Gamos. May namit, Pastor Sammy Santos, sabi niya may namit ang ka-churchmate ko noong isang araw. Ang name daw kasi at apelido niya, Singaw. Kasi nga pinsan ni Mer Singaw. Naka na naman, Pastor eh. Nakana mo na naman. Mga metal pala kinakain mo, sister. Metal boss ng kamote. Metal boss na ampalaya. Oy, very good. Ayan. Metal. metal. Mga metal. Ano? Oo. Metal bus ng Yan na kamote. yan. Zinc yan, zinc. Malayo sa sakit. Oo. Lalo sasaus. O mo lalagyan ng bagoong. Kasi pag nilagyan mo ng bagoong, Wala na. maalat. Hello, Lala. Sister Lala. Ayan. Okay, tawagin na natin si Cross Culture. Nandiyan na ba? Ay, ano na ba? Ano oras na ba? Ay, oo. Oo. 7:45 ba? 7:50. Oo. Cross Culture Wala pa kanin? Wala pa? Wala pa siya. Hindi Nasa siya makeup nasi-check-in. room pa ang Sister Oyi. Ayan na. See? I told you. Oh. Ayan.
Magandang gabi, Cross Culture. Welcome, hello. welcome back. Ayan. Nakamute kayo. Wow! Happy New Year tayo. Welcome back. Nakamute kayo. Di na kayo marinig. Ay, hindi daw marinig. Nakamute yung Zoom. Nakamute yung Ha? Zoom. Nakamute ang Zoom. Oh, naririnig natin sila. Hindi, naririnig namin kayo eh. Hindi, yun sa'yo. Ha? Hindi tayo naririnig. Nakamute yung Zoom. Yung Zoom, nakamute ni Hindi kayo. nyo tayo naririnig. Nakaso? I-type mo. Hindi Teka, naman. ha? Nakamute ang Zoom. Tingnan mo. Hindi naman. Naririnig natin sila eh. Ayun yun, sa kaliwa. Meron doon. Oo nga pala. Nakamute. Ito. Ayun. Yan. Ayun, yun. Ayan na, naririnig nyo na kami. Okay. Ayun. Sorry. Narinig na yung mga magagandang boses ng Kasi- Tiga Bellflower. Kasi pag nakikinig kami nung yung mga simula ninyo Ah. at saka naka-on yung mic nyo, hindi nagsasabay eh. So, minumute namin kayo. Yeah. Sorry. Ayun, okay. alam si Popsy, lagi na lang. Last week na ito ng training ko, then De- back to work na, back na okay. dito sa home base. Ang Walang tagal natin din problema. nagkita. Merry Christmas, Happy New Year. Pero in spirit, we are always together. Yes. Diba? Nakakamiss. Kamusta na? Punta sana kami last time sa inyo, pero busy kayo, tsaka hindi available. Kaya next time na lang. Nasa bahay lang kami nung natutulog. Oh. Kasi ano eh. Papahinga. Nag-drive kami papunta sa inyo. Laki nung sign, do not disturb. Kaya bumalik pa lang kami sa... Nakalagay doon, sleeping. Ay, halika Meron tayo. ZZZZ. Oh, Si. Sabi ko, Ayaw next na time natin na stop lang. ko yun. Oo. Tapos naglalaba eh. Naglalaba. Lagi naman ako naglalaba. Kailangan na naman ng alis ninyo uli. Ayan. In Next fact, week. umuwi kami ngayon from out of town kasi mas maganda dito sa bahay ng studio. Yeah, studio. At least, ano. Mhm. Kasi I know I told Sister Karin, we had a joyful, warm fellowship with our extended family, in-laws ni Kimi, and parents ni Byron kasi post-holiday fellowship namin. Nasa Kaya Canada kami nasa kasi nung Canada Pasko. kami. So, we had a wonderful time yesterday. Sa kayo nag-New Year. productive. Ang kati-kati ng mga paa ninyo kung saan sa kayo nagpupunta. Sabi mo kay New Year, Hindi, ang makating paa siya. Kaya lang kinahabol ko, taga-kamot ako eh. Wala, hindi na kayo pag hinahanap mo, nasaan ba yung mga yan? Wala sa California. pero nakakonect kami ni Sister Karin. Kahit saan parte ng mundo. At saka, Nagpapadala May ng photo pictures. pa. ito pang irony. So, sumilip ako, sabi ko, tignan natin iRadio. Eh si Brother Sam nagpipreach, biglang naputol. Sabi na, Naputol. lang tayo makikinig, putol pa. Ano Ay, yun? nako. Nung malakas ang hangin. Sobrang lakas ng hangin. Dalawang beses. Yan Oo yung nga, nakikita- kasagsagan ng wildfire dito sa Palisades. Kaya nga, yung nasa likod ka ninyo, Palisades yata yan. Eh. Na, ang dami yung. Ang galing kasi, ang temperature namin ngayon dito nasa 4. Ano for? Oh, Celsius yun eh. Sa Celsius. Sa Fahrenheit, 43, diba? 43 sa Fahrenheit. Naku, mag-inam So, nga yun. nandito kami ngayon sa West Covina, tapos hanggang bukas, tapos alis kami. Kamusta ang Argentina? Hindi pa. Di pa. Wala pa. Punta kami sa Puerto Huwag kang Rico. magbabanggit ng country, mamaya makakaisip na naman sila. Sige, hindi ako. But anyway, yes, the Lord is so good. The weekend na to, we had a productive fellowship together with the family. And syempre, the Lord is with us. And doon din kami nag-church. So, praise God. And then, we miss you guys. Of course, nag-Christmas tayo. At saka nag-New Year. Kaya hindi tayo masyadong nagkita. Ngayon na lang uli. Nakapagbati naman kami bago kami I know. yun, di ba? Kaya, pero siyempre, iba yung bonding. May Oo nga. bonding eh. Kaya sabi ko, last time, sabi ko rito, tawagan mo sila, baka pwedeng mag-Christmas tsaka New Year party tayo. Tapos namama kayo sa amin sa Canada. Oh. Pinanood din namin yung Christmas celebration ng CFAG. Yeah. Oo. Anood kami. Kasama yung yung anniversary ng Oh, iRadio. yeah, that's right. That's right. Nag-collab na lang doon sa kanila. Yeah. But though we miss you really, guys, and Yay. thanks, Same praise here. God that we are back and
ito, tumatanda, pero hopefully growing in the Lord more. Pwede bumate. Yes, Magandang yes, go, go, po. go. Tanghali sa inyong lahat. Gaya ng nasabi namin, na-miss po namin kayong lahat. Pero in our hearts and in our prayers, kasama po namin kayo. Salamat po sa pagsubaybay at pangtangkilik dito sa ating programang iRadio LA. Yes. The Lord bless this ministry together with the partnership with Sister Gorgeous Karim and of course Gorgeous Ramon Ay. Debonair na lang. Bonet. Debonair. Maganda itong Bonet. topic ninyo ngayon, ha? Yung the original gospel. Ano yun eh. Ang hirap mag-isip ko minsan ng title I eh. Pero know, right? Oh, yun sabi na ko, nga. nung bago kami mag-sign on, tinignan ko yung title. Sabi ko, teka muna, sabi ko. Mahirap yung title ko. Parang may part 1, part 2, part 3 ito. Tapos, i-explain ko na lang kung bakit yun akin pinili. Kamusta naman ang inyong New Year at inyong mga celebrations? Eh, di sila. Okay lang, masaya naman. Ganun Siyempre, ba? nagpapasalamat sa Panginoon Eh, di dahil doon. Oh, natapos ang another year. ayan. Aha. At meron na naman bago. Malungkot. Ay, masaya ako. Ah. Kasi Kaiba kayo. buhay pa tayo. Mukhang hindi kayo magkasama. Hindi. Namimiss ko kasi yung cross culture tsaka si Kimi. Oo. Ayaw mo naman Sumama kasi kayo sa amin. sa kanila. Oh, this coming Kaya. Wednesday, Thursday, sama kayo. Ipasok. Kayo sa Newport. Pasukin eh. Hindi tayo magkatagbo eh. I know eh. Alam mo, sabi ko rito, magre-retiro na rin ako para masabayan ko. Retired agad. Masabayan Ayun, ko sila eh. Habol ako ng habol sa mga biyahe nila. Naiiwan yung kaluluwa ko eh. Ganun. Napapatigil kami para humabol nga siya muna. Oh, ganun lang. But anyway, God is good. Saka, I praise God yung bahay ng auntie ko sa Altadena. Hindi siya nasunog. Wow. Praise Praise God. God. Apat silang magkakatabi na hindi nasunog. Pero the Wow. rest, Yung paligiran nila, paligiran na sunog. tunog. Yung Church Prayer. of the Nazarene, yung Pasnas. Church of Pasnas. Nazarene, yes. Church of the Nazarene ng Altadena, wala. Altadena ba? Yeah. So hindi Pasnas yun. So, hindi yung Pasnas. Ay, hindi. Hindi. Yun yung main church Yung yun. pinakamalaki yun eh. Yun yung main church, hindi. Sabi ko nga malayo sa apoy yun, ba't masusunog? Oo, malayo. May nagsabi sa akin eh. Mali yung balita. Pero yung mga maraming mga bahay na talagang buhay talaga ang Diyos na nag-iisang hindi Yeah. nasunog. Oh, nakita Ganon. ko yun. Ang dami. Yeah. Yung bahay ni Tom Bahay ng Hanks mga tsaka ni artista pa. Mel Gibson. Ayan. Yeah. Mel Gibson, sino pa? Tom Billy, Hanks. Billy Crystal, Yes. Artista. yeah. Mandy Moore, Yeah. lahat yan sunog. Buti na lang, hindi tayo bumili, no? Yun. Kasi bala ko sanang bumili noon, gabi Yes. na. Oo, Kaya oo. hindi na Nagsarado natuloy. yung bangko. Ako naman, Kahit hindi na tayo lang. nakapirma. Ako naman, nung gusto na niyang bumili nung nandun kami, sabi ko, wala akong barya. Ayun. Hindi na tuloy. Sagsara yung bangko. Sama na natin. Pag-usapan na natin yan pagka nag-eyeball na naman tayo uli. Ang hirap talaga. Sige, ang haba na naman ating introduction. Mag-umpisa na tayo. Sa ngayon, tayong Q&A. Pero mamaya meron tayong sinasabing ano ba yun? Extra questions. Ayun. Aba, naghanda pala siya. Oo. Okay. Aba, Bonus question. hindi pa siya prepared niyan, ha? Oo. Okay. So, maghanda lang kayo and watch and stay Stay tuned. put. Stay tuned. Ayan. Okay. Sige, bago tayo mag-aral, again, let's give this time to the Lord. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord. Thank you for this new year. Thank you dahil lahat kami, hindi lang karamihan sa amin, Lord. We are safe and you have protected us. Yes, Lord. And you have nourished us through the years, Lord. Ngayon, nandito na kami, Lord, always ready and willing to learn more from you and from your word. So, Father, we pray that you'll honor this time with your presence and make your promise experienced by everyone. Where 2 or 3 are gathered in your name, there you are in the midst Yes, of. Lord. Amen. So, Holy Spirit, we dedicate this time to Yes. you. Thank you in Jesus' name. Jesus' Amen. name. Amen. Amen. Okay. So, simulan natin to. 7:30, hindi naman yun araw-araw, ngayon lang ano. Yung Every day. Last every week, day ba? last Last week year. last week na itong 7:30. Ah, Kasi okay. next Tapos week, pabalik.
back to ano na ako uli. Up to 7. Seven. 7 Okay. na uli. Okay. Sige. All right. So, ang title natin tonight, The Original Gospel. Tama Yep. ba? Bakit yun ang napili natin? Well, kaya original dahil ang gospel nasa Old Testament, right? And so ang subtitle ko is The Gospel as God Intended. Bakit yun ang pinili ko? Well, ang goal natin ngayon is parati natin pinag-uusapan salvation. Paboritong topic ni Brother Ramon yan eh. Kaya lang, ang daming iba-ibang pagkaintindi kung ano ang salvation, right? So, makikita natin dito na yung mga unang Kristiyano, nung nag-umpisa pa lang ang simbahan, gusto kong malaman ninyo na wala silang New Testament. Ang Biblia lang nila ay Old Testament. Tapos, ina-explain na lang ng pastor nila kung ano yung mga pagtuturo ng mga apostles. Yung teaching of the apostles na sinasabi nila noon, yun na ang naging New Testament natin ngayon. Pero noon parang word of mouth lang sa kanila yan. Kasi ang talagang nababasa nila Old Testament lang. So, ang nangyayari ngayon dahil karamihan sa modern Christians hindi tayo familiar sa Old Testament. Pag napresenta ang gospel sa atin, akala natin sapat na yung pray the sinner's prayer, receive Christ as Savior, and you will be saved, right? So, medyo okay yun, pero kalahati yun ng kwento. Hindi masyadong malinaw. It's not clear what is involved when you come to Christ. Most importantly, ang dami-daming aspects ng pagtanggap kay Kristo na hindi natin nare-realize. For example, kaya nga itong statement na ito, actually, it's not exactly biblical, no? May mga pinagsama-samang parts ng Bible pero hindi in-explain ng magi. And normally, ang verses na pinapakita natin is Acts 16:31, right? Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay, Acts 16:31. Pero ang intindi ng tao dyan is believe the Lord Jesus Christ. Ang translation, believe in. Magkaiba yung believe sa believe in. At yun ang i-explain natin sa session natin ngayon. John 3:16, isa pa yan. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him might not perish but might have eternal life. Okay, so ang basa na naman natin dyan is whoever believes him. Kaya sinasabi na, as long as you have faith, you're okay, you're saved, right? Pero hanggang dun lang ba yun, right? So, yun ang i-explain natin ngayon dito. Tingnan mo, another verse na popular dito, i-explain natin. For by grace you have been saved through faithfulness, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Okay, so pinalitan ko yung word na faith sa faithfulness kasi yun ang ating topic last time, di ba? Pag nagbabasa tayo at nakikita natin English na faith sa English translation natin, actually, madalas ang ibig sabihin faithfulness, hindi lang faith. So sa Tagalog, hindi pananampalataya kung hindi katapatan, right? Dahil sa ating katapatan, tayo ay maliligtas. Ngayon, ang ginamit sa English dito is have been saved. Have been saved sa tense ng English is present perfect tense, meaning to say, nagsimula ito sa isang punto sa nakaraan, pero hanggang ngayon tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. In fact, maski yung John 3:16, kung literal ang translation natin, whosoever continuously believing in him will not perish, but have everlasting life. So continuous yun, hindi yun one time, one event in the past and tapos na lahat, right? So, bakit hindi natin nakikita ito? Well, normally, it's because hindi tayo conversant sa gospel as presented in the Old Testament. So, bigyan ko muna kayo ng background, right? Natatandaan ninyo yung Exodus journey, right? Yung Exodus journey, there are two parts. One is si Moses ang nag-lead, right? Pero yung nilid ni Moses, hindi nakapasok sa promised land karamihan. Maski si Moses hindi nakapasok sa promised land. So, sinong pumalit sa kanya? Si Joshua.
nung pumalit si Joshua, bagong generation na yung pumasok sa Promised Land. Okay? So having said that, tingnan natin yung covenant ng Lord sa generation ni Moses. This is found in Leviticus 26, 3 to 12. If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, then I will give you your rains in the season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit. I will make my dwelling among you, and my soul shall not abhor you. And I will walk among you, and will be your God, and you shall be my people. So, ang ganda nun, ano? Gusto ng Lord na yung Israel, these are my people, this is my treasured possession, sabi niya sa Exodus 19, right? Pero, yun ang side ng Diyos. Ang side ng tao is, walk in my statutes, observe my commandments, do them. Okay? So, ngayon sa ating evangelical world, modern world, ang nasisip natin, faith, right? Kasi nakikita natin New Testament. Pero yung mga unang Kristiyano, walang New Testament. Ito ang nababasa nila sa kanilang gospel. Right? So, kasama sa kaligtasan, ang obedience. God requires obedience. Kaya yun ang subheading ko rito. Okay? Tapos, para ma-emphasize yan, ito naman ang sinabi niyang karugtong, verses 14 to 45. But if you will not listen to me, and I will not do all these commandments, if you spurn my statutes, and if your soul abhors my rules, so that you will not do all my commandments, but break my covenant, then I will do this to you. I will visit you with panic and wasting disease and fever that consume the eyes and make the heart ache. At mahaba pa yung karugtong nun, right? Kung anong gagawin ng Diyos kung hindi yung kanyang mga tao sumusunod sa kagustuhan niya. Okay, so that's the instructions that's the covenant with the first generation. So namatay silang lahat except si Joshua at saka si Caleb. Joshua took over ang kwan, but before, ang leadership. Pero bago sila pumasok sa Promised Land, gusto ng Diyos ulitin yung kanyang covenant sa mga tao. Ito, nasa Deuteronomy 28. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And all of these blessings shall come upon you and overtake you. If you obey the voice of the Lord your God, blessed shall you be. Yeah, yung blessed shall you be, maraming karugtong yan. Blessed shall you be in the city, blessed shall be in the field, in the country, blessed ka dito, blessed ka doon. Okay, so this is the second generation, which is halos pareho, iba lang ang wording dun sa unang generation. So in-emphasize na namin yan, ano mangyayari pag hindi kayo sumunod? Deuteronomy 28. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, ayan. Yan din ang basahin. But if you will not Nakulit. obey the voice of the Lord of your God, or be careful to do all his commandments and his statutes that I command you today, then all these curses shall come upon you and overtake you. Cursed shall you be, Lord your God. Blessed shall you be. Cursed shall you be by the Lord your God, right? And hindi ko na edit ng maigi, hindi na bura yung iba. Cursed shall you be here, cursed shall you be there, cursed shall you be in the country, cursed shall you be in the field. So ine-emphasize na ng Lord ang mangyayari dahil kagustuhan niya sa mga tao niya is they should be faithful bearers of his image, right? And the only way to impart that to them is to tell them what to do and what not to do. And most of it, or all of it, is focused on obedience or disobedience. So, makikita natin ngayon, remember, natutunan na natin, disobedience makes anyone an unbeliever, right? How can you say you're a believer kung hindi mo naman sinusunod? You know, sabi ni Christ, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? So, naging malinaw yun sa ating previous episode, right? So, ngayon, ang gusto kong linawin, obedience is at the heart of salvation. Obedience is the continuing part. Remember, whoever keeps believing in him will not perish but have everlasting life. That means, nag-believe ka, pero you should keep on believing. How do you
demonstrate that by obedience. Obedience to the commands of God and the commands of Christ. In fact, even Saint Paul, parati natin pinag-usapan ng faith, pero ang goal ni Saint Paul nung nagtatayo na siya ng mga simbahan, 'di ba? Philippi, Corinth, etc. Ang goal niya, in-state niya sa Book of Romans. Sabi niya, I want to bring about the obedience of faith or the obedience demonstrated by faithfulness. So basahin natin yung mga verses. Romans 1. Through Christ, we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ. Okay, including you who are called to belong to Jesus Christ, pag-aari ni Kristo, gusto namin i-develop ang obedience of faith. So ang goal ni Paul sa mga churches, hindi lang evangelism, hindi lang pagtanggap kay Kristo. Gusto ko kung hindi tapos ang trabaho ko, sabi ni Paul, kung hindi ko makita yung obedience na dinedemonstrate ng inyong katapatan sa Diyos. Romans 16, inulit na naman niya. The mystery that was kept secret for long ages, but has now been disclosed, and through the prophetic writings has been made known to all nations, according to the command of the eternal God, to bring about the obedience of faith. So makikita mo, yun ang goal ni Paul. Hindi niya iiwan yung simbahan na tinatayo niya hanggat hindi niya nakikita, yung obedience na nanggagaling sa kanilang katapatan sa Diyos. Corinthians, binanggit din niya. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Okay. Take every thought. Lahat ng, pag-iisip, lahat ng captive to the obedience of Christ or to obey Christ. So, yun ang goal niya. Sa kanya, hindi siya makakapagtayo ng simbahan kung wala siyang nakikitang obedience na galing sa pananampalataya. Now, haba na introduction ko, ngayon papakita ko na nasa Old Testament yung gospel. Kaya kung alam natin yung Old Testament, maiintindihan natin na lahat ito na hindi lang, tanggap ka sa kanya, tapos na lahat, right? Na maraming karugtong yun, right? Because ito ang prinsipyo sa pag-interpret ng Bible. The Old Testament is the New Testament concealed, while the New Testament is the Old Testament revealed. Ano ibig sabihin yan? Yung pangalawang importante. The New Testament is the Old Testament revealed. So ibig sabihin, may sinimula ng Old Testament na konsepto at kinukompleto lang ng New Testament. So, ito ang nangyayari. Sound biblical concepts or even doctrine are a synthesis, yung pagsasama ng old and new. Kasi dito tayo nagkakaroon ng problema. Pag nag-rely ka sa Old Testament lang, right? You become legalistic. So nakikita natin madalas ito sa kunyari mga Sabadista, right? Or kahit Hudyo, mga Hudyo, legalistic sila kasi Old Testament lang eh. But if you rely on the New Testament only, you become cultic. Dito natin nakikita yung Iglesia ni Cristo, yung Mormon, right? The Jehovah's Witness. Jehovah's Witness, Old Testament din sila, right? So, nagiging cultic dahil hindi nila tinitingnan yung buong pagtuturo ng Biblia. Pira-piraso ang gusto nilang tignan. At nagde-develop na sila ng kaalaman doon. So, as we're going to find out, salvation is clearly declared, outlined, and illustrated in the Old Testament. It's the key verse is Ezekiel 36:24-29. 2 pages yan. I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses. And from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you heart of flesh. Tuloy. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God, and I will deliver you from all your uncleannesses. Okay. Pag binasa mo ng tuloy-tuloy,
Kung minsan hindi mo makikita, nandun yung gospel. So, isa-isahin natin, makikita ninyo yung gospel dito. Okay. Ang una niyan sinabi, I will sprinkle clean water on you. Right? Actually, tinatype na nila ang water baptism. Right? So, sa water baptism, kailangan repentance muna. You repent of your past. You are going to lay aside your past because you are going to now be crucified with Christ through water baptism, leave the old self behind, and rise again with the new self, right? That's what baptism is all about. So I will sprinkle clean water on you. That's what water baptism does. Water baptism cleanses you from all your past issues, problems, sins, right? And gives you and ushers you into a new life. Okay? Ang susunod dyan, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. It talks about, ano yan? Di ba transformation yan? Of being born again and becoming a new creation in Christ? Kasi sabi ni Paul, you are a new creation, right? If we are in Christ, we are a new creation. Kaya nandito rin sa Old Testament, I will give you a new heart, new spirit, new lahat, right? I will put within you. Susunod na sinabi niya, Ezekiel verse 27, I will put my spirit within you. O, yan yung baptism of the Holy Spirit. Hindi ba sabi ni Christ, unless you are born of water, water baptism, and the Spirit, right? That's baptism of the Spirit. You can never enter the kingdom of God, right? So, yan yung gospel. Nandito na sa Ezekiel. And that's at least 500 years before Christ, right? So that is the baptism of the Holy Spirit. Tapos, sinabi niya, I will cause you to walk in my statutes and be careful to obey my laws. Okay, paano mangyayari yon? Well, it talks about yung Holy Spirit dahil naging temple na tayo ng Holy Spirit, so nakatira na siya sa ating katawan, our body is the temple of the Holy Spirit. What is included with the Holy Spirit? Well, the Holy Spirit was the one who rose Christ from the dead. So that means that spirit has resurrection power. Imagine that. It is living in your body, it's living in your heart, and you have resurrection power. That's why it drives you to walk in my statutes and be careful to obey my laws. Kaya mga taong disobedient or mga Kristiyanong disobedient, magdududa ka ngayon, may Holy Spirit ka ba o hindi? Right? Kasi mukhang sarili mong lumalabas. Right? Hindi yung Holy Spirit. Right? Remember, I've been crucified with Christ. Therefore, I no longer live, but Christ lives in me. And the life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Di ba? Ayan, lumalabas, parating ikaw. Eh di, yun ang mahirap. Duda ako ngayon kung may Holy Spirit ka nga, kahit sabihin mong Kristiyano ka. Di ba? You shall be my people and I will be your God. Ito ang madalas na hindi natin nakikita, pero ngayon na pag alam na ninyo ito, nasa New Testament din pala. Ano ibig sabihin, you shall be my people? Pag-aari na tayo ng Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng bagong buhay, magiging pag-aari niya tayo. We are His kingdom people. We are, di ba yung explanation natin, kingdom of God, yung hari, yung will lang ng hari ang masusunod. Nawala na ang ating, sinurrender na natin ang ating free will. So, saan ito sa New Testament? 1 Corinthians 6:20, you were bought with a price, right? Therefore, glorify God in your body. 1 Corinthians 7:23, you were bought with a price. Do not become slaves of men. Okay? That means God owns you. Nobody else owns you. Magandang isipin yun, lalo na kung inaapi ka sa opisina ng boss mo, di ba? Hindi ikaw ang boss ko ang Panginoon. Right? So ito na nga, kaya sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Okay, yung in Christ na yan, every time makita nyo sa English translation, in Christ, it talks about union with Christ. Because we are in Christ, so we are united to Christ. So anyone who is united to Christ, he is a new creation. Because when you're united to Christ, you become the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in you. Now,
So, what is the old that has passed? The old is the rebellious and disobedient personality that we had. The new is the obedient and faithful uh, self that we have with that, with conversion and with salvation. So, ito matatapos na. Ito yung ating translation nung araw, 'di ba? Nung sabi natin na yung belief or faith na nasa English should actually be translated as faithful or faithfulness. Because in the Jewish Bible, in the Old Testament, there is no word for faith. The word is aman or emuna, which means faithfulness. Wala kang makikitang word doon na for faith, kaya tinatranslate natin yon as faith. Pero ang ibig sabihin sa Jewish, sa Hebrew is faithfulness. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever is faithful to Him. So that means, pag yan ang translation, emphasize na kaagad. May simula, pero mayroong gagawin kang tuloy-tuloy. Kasi faithful ka na. Kaya nga sabi ni Christ sa Matthew 24, He who endures to the end will be saved. Kasi hindi one-time thing yan eh. Talagang papakita mo na save ka nga. Right? Continuous process. Oh. And then John 3:36 explains John 3:16 ngayon. That's the reason why ang theme natin tonight is why obedience Yes. is important. God requires obedience in salvation. Whoever is faithful to the Son has eternal life. Hindi ba yun din? Whoever is faithful to Him will not perish but have eternal life, right? Ngayon, sa John 3:36, sinabi niya kung anong opposite ng faithfulness. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. So, ang opposite pala ng faithfulness to the Son is disobedience. Okay? And when you're disobedient, sabi ni Christ, si Christ ito, kausap niya si Nicodemus, you will not see life. That's the reason why disobedience makes you an unbeliever. Because only the unbeliever will not see life. So only the believer will see life. Malalim, ano? Pero dapat natin seryosohin, hindi lang pag-isipan. So that's the original intent of God with the gospel. Hindi lang pray to receive Christ, tapos na. No? You should lead a life of obedience. Why? Because that's the obedience demonstrated by faith or faithfulness. Okay. So dapat pala lahat mayroong obedience. Oo, hindi basta naniwala lang. Oo, dapat ginagawa din pala, no? Yung John 3:33 ba yun? 36. Mas malalim yun, ha? Malipit yun. Oo, na who does not obey will not, ano sabi? Shall not see life. Oo. But the wrath of God remains on him. Naka-underline pa, the wrath of God remains on him. Yung galit ng Diyos kaya mananatili sa kanya. Yeah. Kaya pag binasa mo lang John 3:16, hindi mo makikita na hindi ganun kasimple 'yon. Basahin mo lang tuloy-tuloy because that's the last verse of John 3. So, explain niya. Nakakatakot, ano? So yun sa John 3:16 ng ESV, that whoever is faithful to him, isa kasi sa NIV, that whosoever believes in him. Believes in nga. So, ang believes in does not mean believe. Kasi ang intindi natin ngayon, whoever believes him. Mali yun. Whoever believes in him, kaya ganun translate yun. Dahil faithfulness ang pinag-uusapan, hindi ka lang nag-agree, talagang gumagawa ka. May prueba. So when you say faithful, kinakailangan yung pursigido ka na ginagawa mo with action ito . Yan ang tinutukoy dito . That he gave his only son, that whoever is faithful to him. Bakit mayroong might? Kasi sa yun ang namimiss ng English translation i-translate. Ang hindi will not perish kasi sa Greek may tinatawag na subjunctive mood. Ang ginagawa ng English, ginagawa niyang indicative. Ang indicative, ang ibig sabihin sigurado.
Ito talaga ang facts. Pero sa Greek, subjunctive. Ibig sabihin, probability lang yan. Hindi pa. Might not So- perish. Kasi, baka faithful ka sa kanya ngayon, pero bukas hindi. O di, So, Might not conditional pa rin siya, gano'n? conditional. Oh. So, kailangan tuloy-tuloy ang faithfulness. So, pag hindi tayo faithful, meron naman paraan, may repentance, di ba? May repentance at saka restoration ng Diyos. Kailangan solid pala yung ating relationship, yung faithfulness, ano? Hindi yung ampaw na ningas ko yung urong sulong, ano? Ah, At kaya hindi natin pwedeng patagalin ang kasalanan. Okay, may tanong dito. Is obedience fruit of the Holy Spirit within us? yeah, di ba? Kasali yun, obedience. Wala sa listahan ni Paul sa Galatians Sa fruit of 5, Spirit. pero you cannot base any teaching on just one verse, right? Kasi itong obedience naman is all over the Bible. Pero makikita mo naman, love, joy, peace, patience, kindness. When you're kind, you're obeying Christ. When you're patient, you're obeying Christ. Love. Right? Gentleness, Christ was gentle, you're obeying Yes. Christ, right? So love, that means you don't have an unforgiving spirit, right? That's what Christ did on the cross. That's what He wants. Patient. Father, forgive them. So, parang yun yung overall, Yeah. the So obedience. obedience, the fruit of the Spirit is a result also of obedience. Right? Yun ang total. Parang, Kaya binanggit lahat yon. so parang mahirap, maraming hindi maliligtas because of, might. Narrow gate nga eh. Narogit talagang, Might. pursigido talagang, no? Na, Kasi it's a continuous process. Hindi tayo hihinto lang doon. Siyempre, pag nagbe-bake tayo ng cake, di ba, lahat ng ingredients ando doon. Pati temperature. Minsan nga sasabihin, huwag kayong maingay kasi mayuyugyog, madideform, di ba? May mga sensi. So, ganun din sa spiritual walk natin. Kailangan to the best, di ba? Para at least buo, maganda. Kung aborted, pangit. Yun lang yun. Yeah, yung might laging nandiyan dyan. parang Tama. sabi ng Panginoon na, be holy for I am holy. Yung Holy. the word holiness. Yes. At saka may dugtong yan, Brother Oh, Ramon. oh. Watch out your conduct, sabi ng Lord. Ay, nako. Watch your conduct. Yun. Because May your kilala God akong is ganyan holy. na kantak Holiness. na. I am holy. Oo. So, kailangan, that's true kasi, di ba, yun ang sinabi niya doon sa New Testament eh. Yan na. Always watch out our conduct. Nakakalungkot nga kasi nagmembro ako sa isang grupo. Tawag nila Concerned Nazarenes. Dahil gusto nila i-restore kung ano yung original na pagtuturo ni John Wesley at saka yung mga. Tapos sa aming diskusyon nakikita ko hindi nila alam ang ibig sabihin ng holiness. I mean, maraming may alam, pero maraming iba ang sinasabi. Right? Kasi para mang sinasabi niya, I live because I am saved because of Christ's holiness in me. Wala yan sa Bible. Ang conduct mo dapat, yung nakikita ng tao ang holiness. Basahin niyo si Peter. First Peter, right? First Peter 1. Be holy in all your conduct. Sabi niya. Because I am Ano yung holy. sabihin nun? Dapat nakikita yung holiness mo. Hindi yung dahil lang may Holy Spirit ka, holy ka na. Well, kung hindi ka naman holy, wala dapat Holy Spirit sa iyo. Pero, the thing is, ang ine-emphasize nila yung loob. Pero ang ine-emphasize ng Biblia, yung nakikita ng tao. Not all who call me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but he who does the will Will of God. of my Father. Right? Mm. Obedience na naman yan. When you do, you're obeying. So, hindi ka pa sigurado kung ang conduct mo pala, gano'n. So paano pala pag sinabi mong holiness, kailangan para bang demure ka, ganun? Or lahat iniingatan mo, ang salita mo, ang ugali mo, kailangan iniingat. Oo, yan. Parang pumapasok sa isip ko yung pastor eh. Oh. Hindi kasi, di ba, nagkaroon tayo ng session na holiness, in simple words, is simply Christ-likeness. Mm. If your life is like Christ,
then you have the holiness that He requires. Mhm. If Galatians 2:20 is true in your life, then you have the holiness that God requires. I'm Purified. crucified with Christ, It is therefore I no longer live, but Christ lives lives in in me. me. Yeah, Life I pero now live. nakikita ba yon? O nakikita nila yung pagkademonyo mo, hindi yung pagkakristo mo, Yun. right? Yun ang mga yun ang kaya sa akin ang barometer, the best barometer of a genuine Christian is Galatians 2:20. Kasi nandun na lahat eh. Pag sinabi mo I'm crucified with Christ, It is no baptism longer yun eh. I. Right? Mm-mm. It is no longer I who live. Temple of the Holy Spirit yun eh. Sama-sama na lahat ng doktrina dun eh. But Christ lives in me. Tapos, the life I now live in the flesh, I live by faith. By faithfulness. Right? In the Son Son of God, who loved me and and gave gave Himself for me. me. So, Okay. pag sinabi mo, I live by faith, mahirap maintindihan. Pero I live by faithfulness. Faithfulness to God. Kasi you cannot share in public Galatians 2:20 kundi true to life sa'yo. Diba? Lalakad ka sa public. Asa ng Galatians 2:20 doon? Oh. So, hindi tayo makaka-witness. Yun lang naman. Okay, may tanong uli dito. Are we Yun. the ones doing the good things within us? Yoy. Magandang tanong yun. Si Si Maganda. attorney no, natanong yan. Hindi. Si paring Feredito. Galenato Perez. Perez. Brother Ogs, Brother Oji, the Pogi. Ito yung related sa sinabi ni James 2:24, right? We are justified by works and not by faith alone. So nagtataka tao, works? That means I have to exert some... effort. I try to be good when I'm a Christian. Well, hindi yun ang ibig sabihin nun. Kaya lang natin naintindihan na, yun ang intindi natin dahil mga moderno tayong mga tao na ang binabasa lang natin yung English. Pero balik tayo 2,000 years ago yung unang sinabihan yan. Yung works na sinasabi rito are the works of the Spirit in your life. These are the transformation works. So ang nangyayari dito, all you really need to do is continue to keep your temple clean so that the Holy Spirit reigns and surrender and submit to the Holy Spirit wherever He leads you, whatever He wants you to do. Yun lang ang gagawin natin. And that's supposed to produce good works. Kailangan pure ang heart. Oh, yeah. Yun lang. Kunyari, di ba sa Matthew 25, yung sheep and goats, visit the sick, visit those in prison, Feed them. naked and you clothe me and Feed them. everything. Mhm. Yeah, kung controlled ka ng Holy Spirit at nakita mo yung need na yun, matitiis mo ba yun? Gagawa ka ng paraan eh. Pero hindi mo pinipilit sarili mo. Tinutulak ka ng konsensya mo. Actually, yung konsensya mo, kinokontrol ng Holy Spirit. Tinutulak ka talaga. Hindi ka mapatahimik hanggat di mo magawa. That's how the Holy Spirit works in your life. Yun ang good works. Nasagot ba yung tanong? Hindi self-effort. Okay? Yeah. Hindi self-effort. Hindi effort ng Holy Spirit pag submitted ka sa Kanya. Di ba working together yan? Oo nga, yun. Hand in hand kayo. Ang participation natin is submission. Mhm. Which includes, pag sinabi niyang gawin mo to, obedience yun. Right? O wag mo gawin yan, obedience din yun. Di ba? Wag mo gawin yun. Nag-iisip lang kasi ako na So yun ba yung tinatawag na meron kang conviction na Yes. Yeah. yun, May discernment mo. may discernment ka na Mhm. kailangan gawin ko to. Parang kahit ayaw mo, but may nagsasabi sa'yo, go, do it. Parang ganun. So yun na yun. Saka hindi ka mapatahimik. Yeah. Na, pag hindi mo sinunod, para bang hindi ka makatulog eh. parang tama. In fact, na-stress ka, pero that really is a sign that, the Holy Spirit lives in you. So, hindi Kasi tayo... nako-convict Oo, ka. nako-convict ka. Nakakonvict ka. Pero nakakatulog kahit ganon. Mahirap lalo kung naka-Istanbul ka pa. Yeah. Ay, ba Hindi ba sabi sa Bible, kapag ka naka-Istanbul ka, talian mo na yung leeg mo ng lubid at lagyan mo ng malaking bato dyan at itapon mo na yung sarili mo doon sa dagat. So, ibig sabihin, magpakamatay ka na. Parang ibig sabihin nun. Dahil laking kasalanan nun, pag naka-Istanbul tayo That's right. ng ibang tao. Yan pa isa, yung issue ng stumbling. Bakit masyadong tawag dito, Issue. emphatic ang church na
I mean, ang New Testament na hindi ka dapat magpa-stumble, well, that already tells you stumbling means you are leading a person to lose his salvation or to lose his relationship with With God. Pag wala kang relationship sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin believer ka. Yan na. So, kaya yun ang importante. Kaya pakamatay ka na lang kasi may pinatay kang ibang tao. Bale, ganun ang sinasabi ng Diyos eh. Doon sa Ganun ba Pilipon, literally ay- ibig sabihin nun? Or it should say, maybe ang ibig sabihin ay wala ka ng pag-asa sa akin, sabi ng Panginoon siguro. Hindi. Sabi niya, mas mabuti pa ang magpakamatay ka na Papatay ka lang na. kaysa sa ipastumble mo yung iyong kapatid. Kapatid. Yan ang pagkasabi nun. So, Okay. I thought, So, malaking bagay yun. malaking bagay yun. So, ibig sabihin, Pero- mahirap pa lang mag-offend. Hindi offend, magpa-stumble ng iyong kapatid. o ng mga ibang, lalo na yung mga bagong Kristiyano pa lang, na nag-uumpisa pa lang, na Istanbul mo, ay, ganun pala sila. Ayun, mahirap. Nadala mo na sa simbahan, tapos biglang umalis dahil din sa'yo. Okay, mahirap yun. Yeah, we need to watch our conduct, sabi ng Lord. Diba? Yeah, I agree with that. Lalo ang tingin sa'yo ng tao, mataas, with respect. And then, suddenly, sa isang iglap, boom, wala na. Kapag may lumabas sa bibig mo na hindi maganda o mayroon kang ikinilos na hindi tama, that erases whatever that you show or teach the people. Di ba? Exactly. Si Ravi Zacharias, di ba? Ravi Zacharias, yung pamangkin ko, talagang gustong-gusto niya yung logic ni Ravi. Lahat yata ng libro binili niya. Nung nalaman niya yung nangyari kay Ravi, binasura niya lahat ng libro. Pero mo, tama naman lahat ng sinasabi ng libro eh. Pero dahil sa testimony nung sumulat, tinapon niya. Why? Ganito nangyayari sa mundo. Bakit ako maniniwala sa Diyos mo? Hindi ko naman nakikita sa buhay mo. Di ba? Ganun na nangyayari. So, yung aking pamangkin, ba't ako maniniwala kay Rabi? Baliktad pala buhay niyan. So, pati na yung pagtuturo na tama naman, naibasura na rin. So, ang laki ng ang laki ng damage ng masamang testimony. Amen. It reminds me nung may kaibigan akong doktor, nagpapayo, huwag ka manigarilyo, nung makita ko minsan naninigarilyo sa parking lot, wow. Sabi ko, dapat you do what you preach, di ba? Kaso nakita ko, naninigarilyo siya. Sabi ko, anong paniniwalaan ko sa'yo ngayon? You practice what you preach. Yun ang problema eh. Kasi nabe-bless tayo sa kanya. Tapos, makita mo, ganyan pala ginagawa niya, the opposite way. Siya pala gumagawa. Hindi ba? So, how would you feel? Paano ka magre-react? Di lahat ng mga naituro niya siguro, wala na, itapon mo na. Bali, wala na. At maghahanap ka na lang ng ibang doktor o ng ibang tao na magtuturo sa iyo na karapat-dapat na meron tayong matututunan. No? Integrity. Yeah, Tapos may integrity. Tapos hindi ka marunong maghanap, mas masama pa pala yung doktor na pupuntahan mo. Patay. May tanong ulit dito. Ayan. What is more important, obedience or being faithful? Mukhang That's the same thing. Same pareho thing. yun. Yeah, obedience is the proof of faithfulness. Diba obedience of faithfulness, sabi ni St. Paul, I want to bring about the obedience demonstrated by faithfulness. So, magkasama yan. Mag-partner sila. So, ibig sabihin, hindi ka faithful kung hindi ka obedient. Right? Hindi ka rin obedient kung hindi ka faithful. Ayan. Ako medyo nasa-shock lang kasi, it's all about what happened around us ngayon. Yung wildfire natin plus yung nangyayari ngayon sa ating paligid. Medyo on this topic that you have discussed right now, sabi ko, mahirap maging, parang ang hirap maging masagip ka. Yung konting mali mo, lahat burado na di ba? So, yung pagiging faithfulness mo sa isang iglap, mawawala yan. Masira. Masisira. Kasi
ganito ang pagkakakilala sa iyo ng tao, tapos isang iglap lang ganyan ka na kagad. Ah. You know, and that's, you know, sometimes na iniisip ko, what if yung mga preachers, mga nagtuturo, ganyan ang nangyari. And I just wonder, marami kayo maapektuhan itong mga tao. No? So, Iba na, karon tayo ng epidemic niya nung 80s, mga televangelist. Jim Yeah, Baker, Yeah. ano, yeah, that's ano, right. Stewart, Jimmy Stewart. Jimmy Stewart. Yeah. Marami pang iba. May bago, di ba? Presidente pa ng seminary. Ngayon, Samuel something sa Texas. Oh. Yeah. Yeah. Huwag na Yeah. tayong lumayo. Sa Pilipinas lang, marami na. Oh, yun nakakulong na siya ngayon. Oh, di ba? Ito, meron pang another question. Aba talaga naman, ha? Sabi ni Ate Berna, Mm. does believers consider themselves holy? Syempre. Yun na nga. You cannot really be a believer if you don't live a life of Christ-likeness. Holiness is Christ-likeness, di ba? Without holiness, we Pagka cannot. ang buhay mo is, well, tao lang ako. I have my rights. Ay, Well, patay. ano nangyari sa Holy Spirit? Nakala ko meron tayong born again. Ibang born again yung sinasabi mo eh. Hanggang salita lang old self ka pa rin eh. Oo, kailangan. The old has gone, the new has come. Yeah. Ayun, ganun dapat. Yung dati Old- mong ginagawa ay wala na. Iba na siya ngayon. Brand new ka na ngayon. Yun. Dapat Meron din. kaming pinanood na diary ng isang martyr nung 200 years after the Panoorin Apostolic niyo. Age. Si Saint Perpetua, ang pangalan niya. Meron, in-illustrate nila yung baptism nila, yung early church, right? Bago ka pala ilulubog sa tubig, huhubarin mo yung damit mo. And to symbolize na huhubarin mo yung old self mo. Damit mo talaga yun eh. Tapos, anoint ka ng oil, right? Cleansing. Tapos pagpe-pray ka ng pastor, tapos mag-exercise pa. You know, make sure na walang demonyo sa buhay mo, right? Tapos ilulubog ka ngayon 3 beses. Name of the Father, the Son, the Holy Spirit, right? Tapos pag ahon mo sa tubig, may nakaabang sa iyo, magbibigay ng white robe. Parang ang ibig sabihin nun is New self. bago na ang sarili mo. Pero mo, wala silang New Testament nung araw. Pero dahil sa ritual nila, ando na yung New Testament, malinaw na malinaw. Right? I think napanood ko ata yan. Oo. Saint Perpetua. Oo, yung lulubog sila sa tubig. Kasi water is cleansing eh. And nakakalinis yan eh. Yeah, napanood ko rin yung merong parang medyo exorcism konti, may ritual na ganyan. Kinakas out yung mga bad spirits. And after that niyan, aaho na siya pagkatapos ng ritual. And babalutin siya ng kulay puting tela. Yeah, malinis na siya ngayon noon. Hindi lang yon. Pagkatapos nun, bibigyan na siya ngayon ng mag-administer sila ng Eucharist sa kanya. Kasi sa early church, kung hindi ka baptized, di ka pwede mag-participate sa Eucharist. Kasi parang insulto yon sa Panginoon eh. You don't belong to Him, tapos gagawin mo yon, right? So before baptism, talaga hindi sila kasali sa Eucharist eh. Kaya sila nagpapabaptize dahil gusto nila kasama sila. Tapos, papakainin sila ng yung honey and cheese. Honey and cheese. Kasi remember, ang promised land kasi is the land of milk and honey. It's to tell them that now that they have their new self, they have finally reached the promised land. ang galing ng symbolism ng kanilang hindi mo kailangan ng New Testament pag ganun eh, no? Nandoon na, no? Parang nandun na lahat. Wala nga silang New Testament noon, kaya ang ginagawa ng mga pastor, ini-illustrate using the rituals na tinuro sa kanya ng mga apostles. baga ibang version yung ginawa nila. So, yung mga meaning na yun ang nawala. Meron na nga tayong New Testament, pero hindi natin nakikita yun, you know. Yun, naka-assemble na, naka-synthesize na yung doktrina doon sa seremonya nila. Okay. Mayroon pa tayong mga question Wala dyan? Ha? Wala na. Wala na dyan. Mga ano lang, mga
Comments, So, kailangan ang conduct natin is really holy. Christ-like. Christ-like. Holiness is Christ-likeness. Christ-like. And vice versa. Okay. May mga question, wala na tayong question. So, I think meron ba kayong may Q&A ba kayo? Oh, Surprise nga pala. Surprise. Makalimutan. Muntik Meron na. pa ba? Oho. Based dito sa ating lesson ngayon, I'm just trying yan, to magkano yung price mo take na? price muna. 600 pesos. 600. Kagad. Isa lang o ilan to? Meron akong dalawa. Pag-isipan ko pa yung isa. Impromptu, ah. Impromptu living by to. But anyway, kung masasagot, wonderful. 600 pesos agad? Kung masasagot, then next time. Okay. Based on our lesson tonight, it was mentioned. Dapat Nakita. may nag-take note niyan. Meron. Dami Sasabi nagtitake lang note. ito eh. Okay. Simula na ba? Sinasabi na ba? Simula na. Tapos, sasabihin So, na same yung rules, no? Now na? Same rules, down na. Something ganon. Yeah. Okay, ang question ko is, faith that produces obedience is what? Go. Faith that produces obedience is equals to what? Wait Nasa lang. Nawala yung go na. Ayun. Wala pa hintayin nyo na yung Ayan, nauna. ayan, go Bago na. kayo sumagot. Now na. Kinuha ko yan nga. That is Wala the pa. lesson natin Ulit. today. Ayan na. Okay. Go now. Go. Now. Go Faith now. Go that now. produces obedience is Now. blank. Now Go, na go. pala. Yun na rin yun. Go now. Now na. Go na. May sumagot? 2025 na kasi. Iba na. 2025 na kayo Yeah. English Oh, na. tama. Yan din na nasa isip ko. Asa na? Naku, kami mention lang ni 5, Pastor. 4, Naku. 3, Kinagot na to kanina. 1, and... Ayan. Sino na una? Brother Faith Toots. produces obedience is Is faithfulness. Yeah. Faithfulness. Wala nakakuha. Walang nakakuha. Kinagot na yung kanina, di ba? Oh, yun na. Nasa Sige, balik natin PowerPoint yung na yun. go now. Puro salvation. No? Oo. Remember, ang faith nagpo-produce ng obedience. Pag Never. pinasama mo sila, Yeah. faithfulness. Oo. Mm. Yun yung kasama yun dun sa isang question, di ba? Anong diferensya ng obedience at faithfulness? Kanina may Pareho nagtanong, lang di sila. ba? Oo. Si Tata ata yun nag-question. Si attorney. Si Lala. Si attorney Lala. Si Lala. Oo. Okay, so Okay. walang nakasagot. Sayang. Isa pa. Hindi Isa pwedeng, pa. hindi pwedeng Okay. walang lalabas ngayon. This is not lesson for tonight. This is the, not lesson, but based on the message of Pastora T for those who are watching. We have some question tonight, okay? Last January 5, Pastor Tiffany's message title is blank. Go. Wala. January 5. January 5, Now na. now na. What was the title of the message of Pastor Ayan na. Nandyan na. last January? Ayan na. Google, Google. Dali ng tanong. Kaya nahirapan sila kasi Halaga. go na. Sinagot mo. 600 pesos. Ayan. 600. 600. Punta na kayo sa Facebook. Ayan na. Ayan na. Wala. Wala pa rin. Ako, ang dali-dali. 15 seconds. Kurt Timothy, si Mary Grace to, no? Mary Mary Grace yan. Grace. Walking Worthy, Part 2. Part 2. Walking Sakto worthy. siya. May part 2 siya. Ayan. Very precise. Part 1 nung part December 2. 29, Part Kasi 2. December 29, part 1. Yun ang Wow. title. Ayun. January 5, first one day of the year 2005 is part Okay. 2. Congratulations! Ayan. Yeah. Congratulations. Walking in unity. Baby, Walking Worthy. Worthy. Sorry, Walking Worthy Part 2. Part 2. Ganda yan. Pwede ninyong ibalikan, i-revisit, and it's a nice message. Okay? So, last question. Importante to. Ay, naku, may part 2 pa pala. May Meron bonus. pa pala. Ako na, susurprise ako. bonus. Kasi Bonus hindi na. nakuha yung isa kanina. Oh, kailangan dalawang Ang winner. dali-dali nung isa, yun ang present nating lesson. Oo, So, present yung yun. una. Ayan. Ngayon, itong last question. According to the message of Pastora Tiff, last January, last Sunday,
Sorry ha. Oh, yesterday. Yesterday. Ah, ikaw naman. Okay, January 12. Mhm. Naku. The title is The One Body. Mhm. So she did mention fourth item. So give at least 3 things that Pastor Tiffany mentioned in unity. What is In the one body. Yeah. in the one body? At least 3. At least 3. Naka-emphasize yun. So, tatlo ang Okay. sasagot nila. Yeah. Tatlo. Oh, So, tatlo. kailangan pag-send nila ng answer, tatlo yung ano mo. Isa lang. Oh, isang shoot lang. Isang sending shoot, pero lang. ando doon yung one, isang plang, plang, plang. Oh. Okay. Apat kasi yun. Go, go, go. Go. Now na. Go, go, go. Last Sunday yun. Wala pang nauna eh. Ayan, Wala pa, ayan, di ba? Ano na? Meron na ba? Ayun na, ayun na, ayun na. Ayan na. Ayan na, okay. Ayan na. Ayan. Ayan. Sino yung sumagot? Di pa. Di pa. Ala. Di pa. Nauna. Ayan. Naku. Okay. Ay, naku. Wala pa rin. Ulitin mo, Elaine. May sumagot. One Lord, one Hindi. faith, Hindi, nanalo na eh. Nanalo na eh. Oh, si Elaine na. Nanalo na si one Mary. baptism. Ah. Oh, One hope, one Lord, one spirit. Wow, apat pa. Apat Oh, pa. One baptism. one baptism. Yun ang ini-emphasize. Actually, nasa ah. Ephesians 4 yun. So. Yeah. If you read Ephesians 4, So, wala pa one, na. 10 seconds. meron na. Yan na, Si si Elaine Si Gonzalez. Gonzalez. Ah, Ako Elaine. na. Oh. One hope, one Lord, one spirit. Tama, one faith ba? Sumagot siya kasi bago nag-now na eh. Kasi sabi ko, ulitin mo. Hindi naman. Nakahabol pa rin. Habol Tapos siya. sumunod si Kurt, pero nanalo na Nana- si Kurt. Hindi, nauna si Mary Elaine. Grace. Pero nanalo na siya. Si Joyce Mendoza nahuli. Saka si Rachel Joy. Yeah. Pero tama lahat ang sagot ninyo. Okay? So, yaan ang summary. We need to be in one what? One body, one spirit, one hope. We are one body because we have one spirit, one hope, one Lord, one baptism. Yan. Kaya we need to love one another. Amen. Diba? Yan. Ganyan. Congratulations, Mary Grace. Oh, congratulations. Walang hate, puro love Mary lang. Grace at saka Elaine. 600 pesos Sifan. Each. each. Ah. Sayang naman yung una. Mhm. Hindi nasagot eh. Ah, Oh, sorry lang. okay lang. Next time. Time. Kaya So- sila kailangan basa-basa at panood-nood sila. Ganun. Oh, nod-nod. Kasi maraming tanong-tanong kung anong naisip. Pero it's all for our what? Learning. For For edification. edification. Yung iba kasi copy-paste lang eh. Oh. Huwag niyo akong gayahin. Cut and paste ako. Tama na At isa least- lang. Ano. Kaya nakita niyo yung notes ko, di ba? Mali yung verse dahil cut and paste, mali yung pagka-paste. Pero Nangopya na, bilib din ako. nangopya na nga, mali pa. No? Doon ako nahuhuli sa pagdahil. Alright. So, maraming salamat sa inyong lahat. At bago tayo magsara is magpe-pray. Yes. Okay. Sige. Closing prayer na tayo? Yes. Let's go. Okay. Sige. Ulitin ko ha. Faith that produces obedience is Faithfulness. 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 Okay. Sulat niyo yan. Mag- Tandaan nalito niyo. sila. Mag-friend sila. Hindi pwede maghiwalay. Faithfulness. Obedience. Okay. Alright. Sige, let's Thank pray. you. Let's pray. Heavenly Father, day by day, we magnify your holy name. You are the one who makes every day an addition to your mercies for us. And Lord, we bless you for for our creation, our preservation, and above all, our redemption by our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you for being the giver of our life, the protector of our life. Nice, Lord. Pour your grace into our hearts, Lord. Help us to worthily magnify your great and glorious name. Pour your grace into our hearts. Preserve us from all those snares and temptations that continually urge us to offend you and disobey you. Keep us undefiled and blameless to the end, and grant that we may diligently perform your will in whatever place or position you have been pleased to place us. Pour your grace into our hearts. O Lord our God, help us today to see your power, to own your presence, to admire your wisdom, and to love your goodness in all your creatures, through Jesus Christ our Savior. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Mhm. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year. Oh, kailan na tayo uli magkikita niyan? Sana na. February na. Bukas! Pag-usapan. Pwede rin. Huwag kayo maglaba. Hindi na muna ako nag-suspend dahil ano tawag din, maraming alikabok. Yan. Oo. Abo. oo, Abo abo. din. Abo. Yeah, Maabot maraming sa abo. atin ang abo eh. Just Oo. continue to pray for, safety of my aunt. And that's also the same time the neighborhood kasi Yeah. malapit talaga yung sunog sa kanila. Yeah. Ventura County na naman ngayon ay nire-report na may sunog na naman. Ayan. Yung- Nako, ibig sabihin yung Palisades, baka umabot na ron. Oo. Ayan. Ito na. Tuloy-tuloy ang kasi humahangin na naman. Oo. Zero containment ba naman? Oo. Ibig sabihin hanggang ngayon, hindi pa makontrol. Talaga naman. First time in the history ng California ganito ang nangyari, no? Kasi walang tubig ang poso. Walang tubig ang poso, Kasi- nakakahiya tayo eh. Kasi saan ba dinala ng governor at ng mayor yung tubig? Oo, yung budget. Tinanggal nila. Tuloy yung nagsasagutan sila ni Trump ngayon. Ayun. May video talaga na sinabihan siya ni Trump nung unang presidency Baka niya. mapreso. Dapat Politics. paano linisin yung forest at saka Wala eh. Hindi na. wala silang fire line eh. Sabi Kasi ko, lagyan ng sprinkler yung mga gubat eh. Wala eh. environmentalist kasi ayaw nila patayin yung puno. Eh, so ngayon, mas maraming namatay. Yeah. Ang sinabi ni Trump is mag-cut kayo linisan ninyo yung floor, tapos mag-cut kayo ng mga trees na para pag masunog yung isang section, malaki yung agwat nila, hindi basta-basta lilipat yung sunog sa kabila kasi may May distansya. Oo. may distansya. Parang Ayaw may din- firewall, ano? Oo. Ayaw ng mga environmentalist eh. So ngayon, mas gibang yung gusto nilang protektahan. Tsaka mas malaki ang damage. Yan ang Yeah. sasalubong kay Trump. Daming problema. Ayan. Yan na nga eh. Mag-pray natin siya. Yeah. Okay. Sige, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank God you bless din. you. Once again, Pastor Toots and Sister Oy, Cross Culture Community of West Covina, love and prayers till we see each other again. God bless iRadio. And God God, Bless you. Thank you, thank you. See you next enjoy the month. presence of God. Yeah. Yeah. Walk with Him. Ingat kayo sa biyahe. Yeah, magte-text kami sa inyo pag meron, anong tawag doon? Yung Wi-Fi. Yeah. Kasi hindi pa namin alam eh. Mm. Alright. Alright, See? thank you. God Thank you. bless. Puerto Rico. Alright. Bye. Puerto Bye. Rico. Thank you, Cross Culture of Pastor Chooks and Sister Oy Sarko. Sana i-share niya na sa ating ngayong gabi. The original gospel. Tandaan niyo talaga naman pagka ganito ang topic talagang tayo ay laging nakikinig sa ganitong usapin, ano? Teka. Okay, batiin ko muna yung mga nag-check-in kanina. Okay, asan ako mag-uumpisa? Rosemary Remorta, Marites Gabayno, Joyce Mendoza, Karina Olediana, Pastor Marivic, Nanay Marichu, Lala, Bing Pascua, J. Tristan Alejandro, Marilo Alvarado Napire, Pastor Ron Reyes, Tina Tabernilia, Pastora Mary Jane Omli, Felenato Perez, Pastora Ellen, Pastor Abhishek, Manilin Agustin, Cleofe Dumlao, Batang, Yes. and Lynn Sales. Ayan, thank you. Thank you for sa watching. panonood. Ayan. Sa pakikinig. Meron tayong natutunan na naman tong araw na ito ng mga Glenda May, of course, Glenda May. original na Ayan. gospel. Ano? Wala silang Old Testament nun. Yung palang ginagawa ng nila yung mga something na ceremonial or mga rituals. Pero pasok na rin. Parang nire-replay lang nila yung yung mga Old Testament nung during that time. Well, time to go, guys. Maraming salamat sa inyo. Congratulations sa ating winners ngayon. Yes. 600 pesos kay kanino? Elaine Gonzalez and Mary Grace. Ayan. At mamaya-maya lang ay ipapadala na natin yan. Hanggang bukas po muli. Maraming salamat po. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pasco. And enjoy your lunch. Good night. God bless po sa inyo. Good night. Bye. Amen. We hope you were blessed with our deep dive into God's Word today. May we continue to receive grace upon grace as we yield ourselves to God, sharing in the sufferings of Christ and experiencing the power of His resurrection, which transforms us daily to be more and more Christ-like to our neighbors and to the world. God bless iRadio LA, and God bless you all.
is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.